Narito na ang mainit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Road rage sa Pampanga. Nauwi sa pamamaril. Isa, sugatan. Magkasintahan. Timbog sa drug bypass operation ng NBI sa Baguio City. Mega oil price hike. Nakatakdang ipatupad bukas, July 21. 2 pisong taas pasahe sa jeep. Panawagan ng ilang transport group. At si Calao Abot Cave sa Lasang, Cagayan. Ating pasyalan. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Tigil pasada para iprotesta ang panibagong taas presyo ng mga produktong petrolyo pinaplano na ng ilang transport group sa bansa dahil sa nakatakdang mega oil price hike na ipatutupad bukas. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, mahaba ngayon ang pila ng mga sakyang magpapagasolina dito sa Kalasyaw, Pangasinan dahil sa nakambang mega oil price hike. Inilabas na ng Department of Energy ang maximum na halaga ng papayagang oil price hike epektibo bukas. Ayon sa kagawaran, 10 pesos and 68 centavos ang dapat na pinakamalaking taas presyo sa kada litro ng diesel. 3 pesos and 65 centavos naman sa gasolina, habang 11 pesos and 77 centavos sa kerosene. Sa isang press conference, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na ang taas presyo ay epekto pa rin na nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Nagkakasa ng panibagong tigil pasada ang grupong Manibela dahil sa nakaambang panibagong mega oil price hike bukas. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit, sinabi ni Manibela Chairman Mar Valbuena na tinatayang 100,000 miyembro nila ang lalahok sa tigil pasada sa buong bansa. Wala pa raw tiyak na petsa kung kailan nila gagawin ang transport strike. Wala raw basehan ang panibagong taas presyo sa petrolyo dahil lumang stock pa raw ang ikinakarga ngayon sa mga gasolinahan. Susubukan panghingan ng pahayag ang DOE kaugnay sa mga pahayag ni Valbuena. Nananawagan din ng 2 pisong taas pasahe ang Manibela. Inaprubahan ang pisong taas pasahe ng sumiklab ang giyera sa Middle East noong katapusan ng Pebrero. Pero sinuspindi kalaunan ni Pangulong Bongbong Marcos bilang konsiderasyon sa mga commuter. Makikipagpulong daw bukas ang Manibela sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para pag-usapan ang fair hike. Sana maaprubahan itong 2 pesos na hinihingi po natin na fair hike dahil nga po malaki yung hinahabol natin at gusto nating humingi ng paliwanag patungkol dito sa oil price hike. Dito lamang tayo sa Southeast Asia kumukuha ng mga produktong petrolyo. Bakit ganito kaagad ang itinaas nito? Chris, ayon sa One Pangasinan Transport Federation, nangangamba sila na baka tumigil muna sa pamamasada ang ilang mga tsuper bukas. Kaya naman hiling nila sana magkaroon muli ng fuel discount para maibsan ang magiging epekto ng mega oil price hike. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Road rage sa Guagua, Pampanga, nauwi sa pamamaril. Isa ang sugatan. Naka-alerto, CJ Turida. Nauwi sa pamamaril ang umano'y road rage sa Hasa Road malapit sa Golangco Traffic Light sa Barangay San Antonio, Guagua, Pampanga madaling araw noong Biyernes. Sa CCTV footage na hawak ng PNP, makikita na magkasabay na papunta sa direksyon ng Bataan ang truck at ang pick-up bago nangyari ang insidente. Sa paunang investigasyon ng pulisya, napag-alaman na nagkaroon ng hindi pagkakaunawa ng driver ng truck at pick-up na nauwi sa pamamaril. Nung nagkandak po kami ng investigation, napag-alaman po natin na ang truck ay may na-encounter po na isang white pickup na kung saan nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan sa daan. At nung nakarating po dito sa bandang Barangay San Antonio, paglagpas po ng traffic lights ng Golangco, bigla na lang po siyang binarel nung nasabing driver nung white pickup truck. Pareho po silang moving going po Bataan or Lubao.
Pareho po sila. Moving po sila nung binaril po yung truck. Sugatan ng biktima na 28 anyos na truck driver at residente ng barangay San Pedro, General Tinio, Nueva Ecija. Naaresto ang suspect sa hot pursuit operation ng pulisya. Napag-alaman na isa siyang opisyal ng barangay sa Lubao. Nagkandak po tayo ng backtracking and forward tracking na kung saan sa backtracking nagresulta po ito ng positive at nakita po natin ang nasabing sasakyan sa barangay Santa Maria, Lubao, Pampanga. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang suspect. Na-recover mula sa kanya ang lisensyadong 9mm na baril, 3 magazine at ang gamit ng sasakyan. Nasa kustodiya na ng Guagua Municipal Police Station ang naarestong suspect habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sinisikap din na makuhanan ng pahayag ang biktima. Paalala ng PNP, iwasan ang anumang alitan sa kalsada at agad na ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang insidenteng may kinalaman sa karahasan sa lansangan. CJ Torida, One North, Central Luzon. Viral ang tila drag racing ng 2 jeepney sa Nagilian, Isabela. Kitang may mga sakay pang pasahero ang mga jeep kung saan may mga estudyante pa sa bubong. Naglabas na ng show cause order ang LTO Region 2 laban sa may-ari at driver ng 2 jeep. Pansamantala ring sinuspinde ang rehistro ng mga jeepney maging ang lisensya ng mga driver sa loob ng 3 buwan. Magkasintahan timbog sa drug bypass operation ng NBI sa Baguio City. Tutukan sa report ni CJ Torida. Exclusive. Alerto ang mga ahente ng NBI sa isinagawang bypass operation sa Baguio City nitong nakaraang Huwebes. Pinustehan ang bawat sulok ng lugar upang matiyak ang pagkakatimbog ng target. Pagkatanggap ng hudyat, naaresto agad sa operasyon ng target. Isang babae na kinilala sa alias Jane. Siya ang nag-abot ng illegal na droga at tumanggap ng bypass money sa nagpanggap na buyer. Inaresto rin ang kanyang nobyo na nakuhanan ng isang pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu. Tinangka pa raw niyang itapon pero agad siyang nasakote ng mga otoridad. Galing pa raw ang magkasintahan sa Mangaldan, Pangasinan at umakyat ng Baguio para sa kanilang illegal na transaksyon. Nakuha sa operasyon ang 10 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na aabot sa 70,000 pesos. Nakuha rin sa mga suspect ang iba't ibang drug paraphernalia at budol money na ginamit sa transaksyon. Nagpositibo sa fluorescent powder residue examination ang 2 suspect at nagpositibo rin sila sa paggamit ng illegal na droga base sa kanilang medico legal. Mahaharap sa kaukulang reklamo ang 2. Sinisikap ng GMA Regional TV na magkuhanan sila ng pahayag. CJ Torida, One North, Central Luzon. Pagkasawi ng isang negosyante habang nagsasagawa ng road clearing operation ang otoridad, iniimbestigahan na ng Dagupan City LGU. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Ipinatawag ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang lahat ng kasama sa sinagawang clearing operation sa Barangay Lucaw, Dagupan City noong Huwebes. Bahagi ito ng isinasagawang investigasyon ng lokal na pamahalaan. Naging kontrobersyal ang clearing operation matapos masawing isang ginang na may-ari ng negosyo na subject sa operasyon. Inaalam kung bakit napakarami ang idineploy ng mga tauhan mula sa Task Force Anti-Littering at POSO para sa clearing operation sa 2 magkatabing pwesto. Hindi ko naman alam na ilan poso ang pumunta doon, ilan anti-littering and the barangay. That's why I called their attention agad. Pinagsabihan ko sila na agad na that's not the way to approach. Iimbestigahan din kung may paglabag, una sa implementasyon ng clearing operation at pangalawa kung totoo bang walang tumulong kahit sino sa negosyante upang madala sa ospital. Tiniyak ng LGU na magiging patas at balanseng investigasyon. Ipinag-utos ng alkalde na ipapaalam o idadaan muna sa kanyang tanggapan ang lahat ng clearing operation na isasagawa ng LGU, liban na lang kung DILG initiated ang operasyon. Next time they have to consult with me first before they go. Kaya lang, yung mga ibang clearing operation, DILG ang gumagawa. So hindi naman under sa amin, DILG and the barangay. Personal rin nagpaabot ng pakikiramay ang alkalde sa mga naiwang kaanak ng negosyante. Ang tanging hiling daw ng mga kaanak ay maipakita sa kanila ang mga video at larawan na kuha ng anti-littering at POSO nung mangyaring insidente. Sana makita rin namin yung video kasi parang may 2 side po ata na video ang marami po atang nag-video nun. Sana ipakita po nila yung may sounds po talaga yung hindi cut.
yung hindi edited, ganun. Ayon sa alkalde, walang pinipili ang LGU sa kanilang isinasagawang clearing operation sa syudad. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nasawi ang 66 anyos na dating barangay chairman at ngayon kagawad ng barangay Balibago, Etchaga Isabela, matapos siyang pagbabarilin ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo umaga noong Biyernes. Nasa kanyang bukid ang biktima nang siya ay pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang sospek. Tama ng bala ng baril sa ulo at katawan ang tinamo ng biktima. Blanco pa ang pulisya sa motibo ng krimen. Patuloy ang hot pursuit operation ng pulisya upang mahuli ang mga salarin. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuna ng pahayag ang kaanak ng biktima. Suspect sa pang-hold up sa isang convenience store sa Dagupan City, tukoy na ng otoridad. Tutukan sa report. Kasunod ng malalimang investigasyon ng otoridad sa pang-hold up sa isang convenience store sa barangay Bunuan, Gasat, Dagupan City. Tukoy na ng Dagupan City Police Office ang suspect sa insidente. Dito naman po sa insidente na ito ay tuloy-tuloy naman po ang ating kinakandak po na investigation. Although identified na po yung ating suspect dito, ma'am. Dito sa nangyaring insidente na ito na robbery hold up. Isa sa iniimbestiga ng otoridad ang cashier o kahera na naka-duty sa convenience store nung mangyaring insidente. So, nagkakaroon ng investigation ngayon dito po sa cashier, and also kailangan din pong patunayan niya yung kanyang sinasabi kasi yun nga po, nung natapos po yung insidente ay bigla pong umalis itong tao na ito. Malaking bagay para sa may-ari ng tindahan na natukoy na ang suspect. Sa katunayan daw, matapos matukoy ang suspect ay nakapagsampa na rin siya ng reklamo. Umaasa siyang agad mahuhuli ang suspect para hindi na muling makapambiktima pa ng ibang tindahan. Yung po talagang pinaka-iintay namin na talagang matukoy na kung sino po talaga yung nang hold up sa amin. Mabawi man o hindi yung pera, tutuloy talaga namin po yung kaso sa kanya. Madaling araw noong July 12 nang pasukin ng hold-upper ng convenience store kung saan libu-libong pisong halaga ng pera ang natangay. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Malawakang operasyon kontra kolorom na tricycle isinagawa sa Kalasyaw, Pangasinan. Sundan sa report. Nagsanib pwersa ang mga pulis at poso enforcers sa isinagawang anti-colorum operation sa Kalasyaw, Pangasinan kaninang umaga. Pinagsisita at inisyuhan ng citation ticket ang mga driver ng mga tricycle na walang prangkisa. Sa tala ng poso, mula sa tinatayang 5,000 na pumapasadang tricycle sa bayan, mahigit 1,000 lamang ang may prangkisa. Hindi nakalusot si Rene sa operasyon. Bukod sa walang prangkisa ang ipinapasadang tricycle, wala rin siyang lisensya. Wala pa kasing pera, boss. Nag-iipon pa lang po. Ang anti-colorum, especially sa ating mga tricycle driver at sa mga ibang transport vehicles. Ito po ay isang mandato sa amin na upang pangalagaan ang mga lehitimong mga mamamasahero sa bayan ng Kalasyaw. Sinita rin ng mga may-ari ng mga tricycle na pumaparada sa mga hindi angkop na lugar. Nagdudulot daw ito ng pagsikip sa daloy ng trapiko. Uniform din dapat ang kulay ng mga pumapasadang tricycle sa bayan. As is po yung kulay ng motor, blue and white. And then maghahanap din po ng pondo. Baka ang munisipyo na rin po ang magpro-provide ng pintura para hindi na po dumagdag sa gastusin ng mga ating mga toda. Bilang suporta, binigyan ng insurance ang mga lehitimong tricycle driver na galing sa lokal na pamahalaan. Mabibigyan din ng vest at posibleng makatanggap ng scholarship ang mga kwalipikadong anak ng mga lehitimong tricycle driver. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, may tsansa po ng ulan ngayong hapon sa malaking bahagi ng bansa. Kasalukuyan po nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao ang habagat.
posible ang magdulot ng maulap na panahon at pulo-pulong pag-ulan. Base naman sa datos ng Metro Weather, posible ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region, kaya ingat po sa baha at landslide. May tsansa namang tumila ang ulan sa gabi. Posible ring umulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ilang Pangasinense hindi pamilyar sa mga benepisyong handog ng Universal Healthcare o mas kilala bilang UHC Law. Tunghayan sa report. Sa panahon ngayon, tila bawal na ang magkasakit. Sa taas kasi ng mga gastusin pang ospital at pambili ng gamot, simot agad ang hawak na pera. Ngunit alam nyo ba na may programa ang pamahalaan para ibsan ang gastusing medikal ng mga mamamayan? Ito ang Republic Act No. 11223 o Universal Healthcare Act na nilagdaan noong 2019. Pero ang nakakalungkot, lingid ito sa kaalaman ng karamihan. Isa na rito si Nanay Anita. Hindi ko intindihan yun. Hindi ko gaano naririnig. Sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2023, 44.4% ng gastusin sa health services sa bansa ay mula sa out-of-pocket cost ng mga kabahayan. Kaya naman, patuloy na pinalalawak ng Department of Health ang access ng mga Pilipino sa dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan. Sa ilalim ng batas, lahat ng Pilipino ay kabilang sa National Health Insurance Program ng PhilHealth. Automatic lahat. So wala na po talagang hindi miyembro ng PhilHealth. So automatic din po na yung mga coverage ng isang PhilHealth member ay makukuha po ng lahat ng Pilipino. Pinalalakas din ang primary, promotive, preventive at curative healthcare ng mga mamamayan. Susi rin sa pagpapatupad ng UHC Act ang aktibong pakikilahok ng mga LGU. Yung ating pong mga LGU, meron pong control kung paano po nila paplanuhin at paano po nila papangalagaan ang kalusugan ng kanilang mga nasasakupan. Sa mga Dan Pangasinan, isa sa mga gampanin ng LGU ang makapagbigay ng libreng healthcare program sa mga residente, katulad ng pagtitiyak na sapat ang mga ibinibigay na libreng gamot at bitamina. Wala naman po, libre po, para hindi na po bibili po sa lokal. Suportado rin ng UHC Law ang pagpapatupad ng Zero Balance Billing Policy. Sa ilalim nito, ang mga kwalipikadong pasyente sa mga pampubliko at DOH hospital ay hindi na dapat magbayad ng karagdagang halaga para sa mga serbisyong saklaw ng PhilHealth at iba pang programa ng pamahalaan. Sa Ilocos Region, 5 ospital pa lang ang may tuturing na DOH hospital. Ito ang Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center, Ilocos Sur Medical Center, Region 1 Medical Center, Conrado F. Estrella Regional Medical and Trauma Center at Ilocos Training and Regional Medical Center. Lahat po ng PhilHealth member na ma-admit po sa basic or sa ward accommodation ng ating mga DOH-run hospital, wala na pong babayaran na expense. Pinaplano po ng departamento na maging yung ating mga LGU-run hospital ay magpatupad na rin po ng ZBB. Kasama si Ron Tañedo, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. ₱45 anyos na construction worker arestado sa drug buy-bust operation sa Cabugao, Ilocos Sur. Tutukan sa report. Arestado ang 45 anyos na construction worker sa drug buy-bust operation ng autoridad sa Cabugao, Ilocos Sur kahapon. Itinuturing na high-value target ang suspect na residente ng Barangay Quezon. Mahigit 370,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakuha sa suspect. Nakuha rin sa kanyang buy-bust money at ang motorsiklo at cellphone na gamit na sa illegal na transaksyon. Mahaharap sa kaukulang reklamo ang suspect na wala pang pahayag. Arestado ang 2 individual sa search warrant operation ng autoridad sa Gonzaga, Cagayan noong Miyerkules. Bukod sa mahigit 6,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu, nakuhanan din ng caliber 22 revolver at mga bala ang suspect. Nakakumpiska rin ng iba't ibang drug paraphernalia ang autoridad. Wala pang pahayag ang 2 suspect na mahaharap sa kaukulang reklamo. CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, si Gwendolyn Belly Soriano ng Baguio City ang kinoronahang Binibining Pilipinas International 2026.
Ipinahanga niya ang judges sa kanyang winning answer sa final Q&A kung saan binigyang diin niya ang pagiging isang aspirational leader at pagpapahalaga sa kanyang faith. Bukod sa binibining Pilipinas International title, naiuwi rin ni Gwendolyn ang Best in Swimsuit, Best in Evening Gown at 2 pang special awards. Samantala, si Sasha Julie Bell Lacuna ng Tarlac ang kinoronahan na binibining Pilipinas Globe. First runner-up naman si Julian Rain Antonio ng Dumaguete City, habang second runner-up si Tracy May Sunyo ng Bacolod City. Tumagilid ang isang SUV sa National Highway na bahagi ng Barangay Alibago, City of Ilagan, Isabela, hapon noong Biyernes. Ligtas naman ang senior citizen na babaeng driver pero dinala pa rin siya sa pagamutan para matiyak na walang malalang pinsala maliban sa mga konting galos at sugat. Nagtulungan ng pulisya at mga opisyal ng barangay upang manduhan ang mabigat na dali ng trapiko sa lugar na dulot ng aksidente. Dahil sa aksidente, nasira rin ang konkretong poste at steel barrier na itinayo ng pamahalaan. Wala pang pahayag ang driver. Sa ikapitong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinaboran ng korte ang pagsabina sa records ng peso-denominated accounts ng 19 corporate entities na iniuugnay sa Vice-Presidente. Nauna rito, nagkaroon ng diskusyon sa panig ng prosekusyon at depensa kung kailangan bang isabina ang bank at iba pang financial records ni VP Sara. Bukod kay VP Sara, pinaboran din ang motion para isabina ang bank accounts ng asawa nitong si Attorney Mans Carpio. GMA Network nag-ulat ng mas mataas na revenue at earnings noong 2025 na kasabay ng 75th anniversary. Tunghayan sa report. Mas mataas na revenue at earnings ang iniulat ng GMA Network noong 2025. Ang ika-75 anibersaryo ng network habang patuloy na namamayagpag, mapa TV, radio, film at digital platform. Ito ang ibinalita ni GMA President and Chief Executive Officer Gilberto Arduavi Jr. sa annual stockholders meeting. We retained our position as the dominant TV broadcast network in the country once again. The year 2025 was a milestone year as the network marked its 75th anniversary, celebrating decades of service to millions of Filipinos across generations while braving challenges and change. Nitong 2025, tumaas ng 3% ang net consolidated revenue at nagtala ng 6.39% increase sa consolidated net income na naging 2.197 billion pesos. Nanatili rin ang GMA bilang leading broadcast network sa bansa. Noong 2025, nanguna ang GMA sa people ratings at people audience shares sa Nielsen National Urban Television Audience Measurement o NUTAM. Maging sa Total Philippines Ratings Philippine National Television Audience Measurement o FinTam. 27 sa 30 top programs ng 2025 NUTAM at FinTam People Ratings ay mula sa GMA sa pangunguna ng kapuso mo Jessica Soho. 18 sa 25 top news, public affairs and public service programs ang mula sa GMA. Sa pangunguna pa rin ng kapuso mo Jessica Soho, 24 oras at 24 oras weekend. Nangunguna rin ang GMA Radio Group. Number 1 sa Mega Manila ang Super Radio DZBB at DWLS-FM. Nanguna rin ang mga local radio stations. Binida rin ni Duavit ang patuloy na pagpapalawak at pagpapalakas ng digital presence ng GMA. As audiences turn to digital platforms for information and entertainment, so do we continue to increase and strengthen our digital presence. Sa buong 2025, nanguna ang GMA sa lahat ng media at entertainment companies sa Southeast Asia at sa Pilipinas. Base sa Tubular Labs leaderboard, bata ito sa aggregate views sa iba't ibang social media platform. Dahil sa double-digit growth sa iba't ibang major social platforms ng GMA, pati ang malakas na performance ng GMAnetwork.com at GMA News Online, nagkaroon ng 13% increase sa online digital advertising revenues ang GMA. Patuloy rin ang pagpapalakas ng GMA ng pagpoproduce ng pelikula sa pamamagitan ng GMA Pictures.
Kasunod ng pagpapalabas ng mga pelikula sa mga sinehan, film festival at streaming platforms. Nakatakdang ipalabas ngayong 2026 ang isang epic drama at 2 pelikula mula sa mga nasa likod ng matagumpay na pelikulang Green Bones. We will continue to evolve, innovate, and strengthen our presence across every platform, driven by our commitment to excellence and our aspiration to better serve our audiences and stakeholders. Inihalal din sa stockholders meeting ang 2 bagong independent directors sa GMA Network Board, sina retired Supreme Court Chief Justice Reynato Espuno at isa sa mga pinagkakatiwalang investment banking executives na si Enrico S. Cruz. Nagpasalamat si Duavit sa shareholders, advertisers, partners at kapuso audience sa patuloy nilang pagsuporta sa GMA. Through and because of you, GMA will remain steadfast in its commitment to servisyon totoo and to remaining forever one with the Filipino. CJ Torida, One North, Central Luzon. It's not yet too late mga kapuso para sa inyong adventure with the family and friends. Ihabol na ang nature trip ngayong maaliwalas pa ang panahon. Sa Lasam, Cagayan, dayuhin ang tinatawag na Sikalao Abot Cave, isa sa pinakamalaking kuweba sa bayan. Makikita sa loob ng kuweba ang iba't ibang cave formations ng draperies, flowstones, stalactites, stalagmites at helictites. Medyo challenging mga kapuso ang pag-explore sa lugar dahil sa maliit ang butas sa maaaring pasukan na kasya lang ang isang tao. Kaya kailangan ng tamang gabay mula sa mga otoridad upang mapuntahan ang Sikalao Abot Cave. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.